So nasa linya na natin si Yes. DOJ Undersecretary Raul Vasquez. Alamin natin ang sitwasyon dito po sa AJK investigation, yung task force po nila. Yusek, magandang umaga. Si Joel Siwang po ito. Good morning po. Hello, Yusek. Wen, at magandang umaga sa iyo mga tagapakinig at mga manonood. Ayun. Alright, Yusek, ano pa ang lagay ngayon ng ating task force EJK? Ongoing na ho yung investigation nila. They're investigating, they're doing the case build-up, and if the evidence would so warrant, initiate the prosecution of cases against those responsible, whether big or small, during the drugs war that resulted to extrajudicial killing. Linawin po natin, Yusek Vasquez, ang Task Force AJK nakatutok ba sa pananagutan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Hindi naman particular sa kanya. Lahat yun. Lahat ng mga EJKs kasi yan ay mandato na binigay ng ating Secretary Boying Remulla sa task force na to. And in fairness, no, kahit before even the task force was created, meron ng parallel investigation na ginagawa din ng ating NBI para malaman kung ano ba yung mga may mga basehan, yung mga complaint, kung may magko-complaint man. Kasi kahit naman wala pa yung investigations before Weng and Joel, kung merong magko-complaint sa amin, naturalmente, action ho ang Department of Justice through the National Bureau of Investigation para malaman muna kung meron bang suporta, meron bang ebidensya, meron bang sapat na ebidensya para yaan ay merong reasonable certainty of conviction kung sakasakaling isampayan sa korte. O kasi 'di ba, Yusek, hindi naman kayo pwedeng mag-imbestiga do sa general admission lang ni dating Pangulo Rodrigo Duterte sa Senate at sa House. Kailangan po na merong specific na kaso na tututukan ng investigasyon at pag may ebidensya, doon siya pwedeng kasuhan at i-prosecute. Tama po ba? Tama ho yan. Kasi nga, ang proseso ho kasi sa mga kasong ganyan, kailangan merong complaint. Merong isang magsasampa, either yan ay ang pamilya ng biktima o yung apektadong mga tao or yung law enforcement agency. Yan normally PNP, NBI or kung sino man, no? At kung naisampa sa amin, doon magkapapasok ngayon yung sa under our present policy of case build-up. Ito ang isang pulisiya ng ating Department of Justice na nagbibigay ng obligasyon sa prosecution at saka law enforcement na magtulungan, magkoordina at magsuportohan para lahat ng mga kakailanganin ng isang matibay na kaso ay nandyan na bago umusad ang investigasyon para magkaroon ng malaking pagkakataon na magkaroon ng conviction. And more importantly, Weng and Joel, para naman hindi tayo sampa ng kaso na pwedeng makasuhan yung hindi dapat kasuhan o makulong ang hindi dapat makulong, which is very unfair and that's a gross miscarriage of justice. Okay, ito lang, siguro nasa mahigit 6,000 Weng, no? Yes. Yung mga documented na mga EJKs at naging biktima daw nung drug war ni dating Pangulong Duterte. Meron tayong mga main characters, di ba? Si Pangulong Duterte, yung mga naging PNP chief noon. Siyempre, kasama din dyan, Weng, sa case build-up, yung mga police who did the operation. Di ba? Yes. Yung mga police on the ground. Medyo marami yan. Marami yan na Yusek at hindi kaya mabulunan tayo dyan sa sobrang dami ng maaari natin i-prosecute, di ba? Oy, tama ka dyan, Joel. Talagang marami. And in fact, oo. let's start from the beginning. Kumbaga, bago sa lahat, yung 6,000 na yan, merong ng stage niya, yung tinatawag naming DOJ review panel under an earlier administrative order, yung AO35. Itong AO35, ito ang nagtatakda na ang DOJ at ang mga law enforcement agency long before the issue of this Quadcom at kung ano bang investigasyon na yan. Yan ay ang mandato niya suriin at investigahan yung mga extrajudicial killings na hindi lang not necessarily war on drugs. So, mas malawak actually ang mandato nito. At doon,
merong obligasyon na titignan ng DOJ kung yung bang sinasabi ng mga, may iba-iba kasing numero eh. May sinasabi ng PNP na 6,000, may sinasabi ng mga CSOs na ibang numero, may sinasabi ng PIDEA na ibang numero. Kaya ang ating task force ngayon, yan ay napakalaki ng mandato niya kasi tignan niya ngayon to finally address the big elephant in the room. Ano ba talaga, ilan ba talaga ang EJK? Yung kasi marami din naman Weng at saka Joel yung mga legitimate killings in a police operation, di ba? Hindi naman lahat yan na may nangyaring namatay o nagkasugatan, nagkaroon ng enkwentro ay automatically EJK yan. No, not necessarily. There are many legitimate killings as an incident of valid, lawful police operations. So, yun ang titignan natin, timbangin natin, and this would be finally the time na malaman natin kung ano talaga ang tunay na EJK, yung numerong yan. Yes, But oo. nonetheless, tama yung sabi ni Joel, napakalaking obligasyon talaga yan kasi although identified yung mga sinasabi nilang tao na nasa likod nito, kailangan mong suriin, i-connecta kung ano bang nagawa nila, ano bang naging partisipasyon nila, and yung mga taong nagsagawa nitong EJKs na yan. At kung may kakulangan ng ebidensya, yun ang magkakalat ngayon ng ating mga law enforcement agencies, yung mga investigators natin, para mapunuan yung pagkukulang. That's where the case build-up comes in. Yusek, kung walang complainant, paano nyo gagawin ang investigasyon? Yung mag-complain dyan would be the law enforcement. Yes. Kung merong Wait. ebidensyang Pwede po ba mag-complain samantala silang iniimbestigahan? Law enforcers din ang iniimbestigahan? good question. Good question. Kaya nga ho, ang principal na binigyan ng parang obligasyon ng ating DOJ ay ang task force na to ay maghingi ng tulong partikular sa National Bureau of Investigation, which is the law enforcement arm of the DOJ. But they have also to coordinate with the Quadcom ng Congress, with the Senate, doon sa Senate investigations, the CHR, the PNP. Kasi in fairness, hindi naman, maliit lang naman na porsyento yung mga nakakasuhan kung sakasakali. Yung tinutumbok mo, Weng, na kung paano yan yung mga yan sa kakasuhan mo. Not all of them in fairness. Totoo naman po yun. Lang yung mga yan. Kaya kailangan lang natin i-identify, and it's not also fair for us to ascribe fault to the entire organization. Though, admittedly, may mga scalawags or may mga problemang mga tao dyan talaga. Ito lang. Yusek, halimbawa, paano po itatrato ng Task Force EJK? Yun pong naging pag-amin ng dating presidente, di ba Joel, na nagtatanim kami ng ebidensya. Nagpapatay ako ng 6 hanggang 7 tao. Nung siya ay, di ba? Paano po yun itatrato ng Task Force EJK? Alam mo, Weng, Joel, no, I apologize. I could not give comment to that because that may be giving prejudgment to something, a defense that may be raised later on before the National Prosecution Service. And as you well know, that may be filed before us precisely. Kaya I'm sure may kanya-kanyang pagtingin at pagtrato at pagtimbang diyan. Diba sinasabi ng mga ibang partido, ibang mga lawyers, ibang congressmen na that's enough. Ay, sumagot naman yung kabila, hindi, ganito. That's the dynamism of legal strategy and lawyering. Opo. Opo, naintindihan po natin yan. Opo. Naintindihan po natin yan. Pero Yusek, ganito lang po ang puna, no? I'm sure, baka kasi ma-encounter nyo po ito. Pero initially, may mga puna na dito po sa task force at sinasabi nila, yung task force sa Bungeros nga, Weng, ilan ba lang tinahanap, ilan ba nga doon, na ilang kaso pa yun? May 30 lang yun eh. Walang nangyari. Ito pa kayang sangkaterbang iimbestigahan dito sa sobrang dami ng pinatay. Di ba? O namatay, o naging biktima ng EJK. How promising ito pong task force na ito, itong task force EJK, Yusek Raul? We are hopeful, no, Joel, about the success of this task force, because this is the first time that somebody in government is very serious about it, and it's an all-government approach. Pati din naman doon sa Bungero, no, task force sa Bungero. And in fairness, may mga kasong nakapending dyan. At nasa korte na yan, Joel.
hindi nga lang mahuli yung mga iba. That's the problem. Kasi kung hindi mo mahuli, hindi uusad yan dahil sa requirement ng konstitusyon natin na yung isang tao ay kailangan magkaroon siya ng due process. An accused even is given his day in court and the right to confront the witnesses against him in a public proceeding. Kaya yun ho yung mga challenges sa atin. But we are not undaunted, Joel, no? We are challenged, in fact, to go on ahead, headstrong, para lang matuldukan na tong bagay na to. Kasi when we came to office, 2022, that had been the big problem. Even when we went to Geneva, before the United Nations Human Rights Council, kami ni na Secretary Remulla, Secretary Boy, we had to explain the human rights promotion and protection performance ng gobyerno natin nung nakaraang administrasyon. And thankfully, and I'm glad to inform you na the Philippines is already out of the United Nations so-called technical assistance tungkol sa bagay na yan na para mag-inaalalayan tayo sa human rights. We have our own agenda now under an executive order that was established by the President, yung special committee on human rights coordination. Na sarili na natin yan, na mandato na natin. This is co-chaired by the Executive Secretary and ng Secretary of Justice. Yusek, sa ngayon po ba meron na kayong specific case folders na hawak? Meaning may pinag-uumpisahan na ng detalye ng investigasyon? Yes, Barayuga is ongoing. Yun ang unang kaso na inimbestigahan po ninyo? Kasi lumabas na yung asawa pumunta sa amin. Ito pa may binabanggit dito, Yusek, ito yung sinasabi nilang unang EJK nangyari daw sa loob mismo ng presinto itong kaso ni PO2 Alipio Balo. Pulis pa. Pulis ito, Pasay, yung mag-amang Bertes. Ito yung binaril sa loob ng presinto. Sinasabing nanlaban daw. Ito po yung sinasabing unang kaso ng EJK. Itong PO2 Alipio Balo, take note nga po ito, Yusek. Ito raw nakakulong daw ngayon sa Pasay City Jail for a different shooting charge. Yeah, ganito Joel ang gagawin dyan. Sige po. Mangyari lamang ho, kasi yan din ang challenge po namin na sinabi ng ating Secretary Boying Remulla. The first time we went to the United Nations Human Rights Council and in the presence of the world community and our CSOs, maraming CSOs na nandun. Lahat sila nandun. And we told them, if ever you have any pieces of evidence, information, data about EJK, please come to us and we will offer you assistance, protection. Even to the point that the witness protection program could be given at your availability kung kakailanganin. Kasi nga hindi po naman namin binibigyan ng konsiderasyon na kung sino man yung involved, malaki o maliit gaya ng sabi ko kanina. At yun po yung mandato ng ating present administration, si Secretary Remulla, lalo na under the guidance and specific direction ng ating presidente, PBBM, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pahabol na tanong siguro, kay Yusek Raul. Nakausap natin ang Commission on Human Rights dito, di ba? Yes, Yung kanilang chairman, at binabanggit niya na hirap silang humingi ng assistance at parang hindi nakikipag-cooperate ang Philippine National Police. No? Kasi nga involved yung mga tauhan nila doon. So, nakikipagtulungan ba ang PNP dito po sa task force na ito, Yusek? Well, yes, by and large. The good phrase there to describe it is by and large. May mga pangananghingi naman kami, nagbibigay naman, but we are hopeful, under the leadership of the newly minted Secretary, John Vic Remulla, ay mas malaki yung pagkakataon at yung oportunidad na closer and the more meaningful ang coordination and cooperation ng DILG at saka DOJ tungkol sa bagay na yan. And in fact, ongoing na ngayon yung implementation ng case build-up. All over the country, Joel and Wen, umiikot yung ating mga prosecutors para magkaroon ng training and lectures sa mga pulis at mga law enforcement and pati yung prosecutors
tungkol sa obligasyon nila tungkol sa investigation and prosecution of crimes. Yusek, basta bukas po ang Task Force EJK sa mga pamilya po ng mga napatay sa gitna po ng Oplan Tokhang. We take this opportunity, Weng and Opo. Joel, na to tell them that they're welcome to come out in the open and to approach the Department of Justice or the task force itself. Meron po kaming DOJAC, yung DOJ Action Center 888. Pwede po silang makipag-coordinate doon at kung kakailanganin, tatanggapin po namin yan, i-assess yan kung entitled sila sa Witness Protection Program na nasa DOJ din. Ayun. Yusek, salamat sa oras mo. Sir, Mag-ingat thank ka. you. Thank you. Thank you po. Salamat din sa pagkakataon, Weng and Joel, at magandang umaga po sa lahat. Good morning, sir. Good morning. DOJ Undersecretary Raul Vasquez, mga kapuso. Standby lang. Hilingan, walang pinopro